No, ang trabaho ng field collector is, kaya nga ako field collector from the word itself, field collector, nasa field yan, pupuntahan yung bahay nung kanilang kliyente para po maningil or makipag-usap, para po negotiate do sa payment, no? Pero hindi ho kasama sa trabaho ng field collector ang manundo, no? Sana ho school service sana pinadala nyo. May nagtanong sa akin, magandang araw. Good day, sir, ma'am. Dahil sa hindi pakipag-coordinate at wala pa rin kayong payment, hanggang ngayon, we will send the field collector sa inyong registered address para sunduin ka. We will proceed to legal process, small claims, at mag-ready ka sa one-day barangay court hearing. Magandang hapon po. Totoo po ba ito? Ano po gagawin ko? Salamat. Okay. Maraming salamat po sa pagpapadala niyo po ng panibagong katanungan, no? At maraming salamat po sa inyong tiwala. Pero bago ho natin sasagutin, ibitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Sa totoo lang, hindi ko lubos maisip na ganito maningil tong tong Olan na to, no? Kasi I think po ito, member ho ito ng NFIS. Okay? So, pagka ho kasi member ng NFIS, no? Pag naka 90 days kayo, definitely mapupunta na kayo dun sa sa listahan ng NFIS. So, ang NFIS po kasi kalimitan ng mga members diyan are mga banks, tsaka financing institutions, no, tsaka mga lending institutions. Inopen na rin po nila sa lending institutions din, no. Kaya ho ako nagtataka bakit ganito maningil to, no. Hindi ko alam kung outsource yung ginamit nilang paniningil o yung kinuha nilang maniningil, kasi sa tingin hindi ho kasi ganito maningil to no. May mga kakilala po ako na nakahiram dito sa na to, sa lending na ito, no. Pero first time kong narinig na ganito. Pero ganun pa man, no, sagutin ho natin, no. Tinatanong niyo kung totoo po ba ito, no, at ano po ang gagawin niyo. Okay. Ang sabi po kasi nila, no, hindi raw kayo nakikipag-coordinate, no, at wala pa rin kayong bayad, no. Ang sabi pa nito, magpapadala raw sila ng field collector dun sa registered address nyo para sunduin ka. Susunduin daw ho kayo. Susunduin para saan ho? Di ba? At saka hindi ho yun ang trabaho ng ng field collector. No, ang trabaho ng field collector is, kaya nga ako field collector from the word itself, field collector, nasa field yan, pupuntahan yung bahay nung kanilang kliyente para po maningil or makipag-usap, para po negotiate do sa payment, no. Pero hindi ho kasama sa trabaho ng field collector ang manundo, no. Sana ho school service sana pinadala nyo, no. Hindi ko maintindihan tong Olan na to, no. Especially yung ahente, no. Kasi ang tagal ko maniningil, hindi ho kasama sa ko yun, sa job description ko yun yung manundo ho, no. Saka kung ang ibig sabihin niya dun sa manundo is kasi nga gagawa raw sila ng legal process, which is small claims, no. So hindi pa rin po siya akma no. Hindi mo pa rin masasabing pwede mo sunduin para magkaroon ng makapag sila sa small claims, di po ba? Kasi para matuloy sinasabi nilang legal process na yan sa small claims, kailangan ho nilang sundin kung ano man yung requirements ng small claims court. Di po ba? Kasi ang requirements po doon is yung kailangan nyo i-fill out doon, tapos yung katunayan na may utang, tsaka yung patunay na ginawa nyo ng lahat para masingil yung kliyente ninyo. Di po ba? And yun po yung demand letter. I don't know kung binigyan na kayo ng demand letter. Yung totoong demand letter ho, hindi ho yung demand letter ng mga pangkaraniwang mga ang ginagawa ng mga abusadong online lending apps na puro batas ang nakalagay. Hindi ho demand letter yun. Kaya nga ho demand letter, idinidemand yung yung payment Di ho ba? So,
ano ho, hindi ko alam kasi nga kung binigyan kayo ng demand letter, pero yun ho ang kailangan nilang gawin para makapag-proceed, no, dun sa legal process na sinasabi nila. Tapos, mag-ready raw ho kayo ng isang araw para sa barangay court hearing. Oh, hindi rin ho nakikinig do. Di ba? At wala ring alam sa batas. Oh. Oh, na di ba diniscuss ko na sa inyo yung yung ruling ho ng Supreme Court na pagka yan, juridical entity o di kaya organisasyon, hindi na ho dadaan yan sa barangay. No, hindi na ho sila iintindihin doon, no? Kasi ang mga pinababarangay ho is individual. No, hindi ho kasama doon yung mga organisasyon or juridical entity. No? So mag-aral ho kasi kayo ng kay mga online lending apps, no? Mag-aral kayo ng ng batas, no? Hindi ko naman sinasabi na kabisaduhin nyo. At least man lang maintindihan yung essence, no? Para hindi yan kagaya niya, no? Magbibigay na lang kayo ng mensahe mali pa. O ano ibig nyong palabasin? Di ba? Hindi ho tama yung ginagawa nyo na yan, eh. Di ba? Kasi unang-una ho, ini-stress nyo lang yung mga kliyente nyo, which is, I think yun to talaga ang gusto nyong gawin. No, talagang gusto nyo ma-stress yung mga kliyente ninyo, tino-torture nyo yung isipan, no, para gumawa, no, ng mga hakbang na labag sa kanilang kalooban. Di ba? Ano ba yun? Siyempre, mangungutang din niya sa mga ibang online lending apps, which is nangyayari na nga doon sa tapal system. Di ba? Yun ang gustong-gusto nyong gawin. Di ba? Ako ho, sa totoo lang, hindi ho ako naniniwala dito sa mensahe na to kasi puro kalokohan eh. Unang-una, sinasabi nila, yung kolektor daw ho, pasusundo kayo. Hindi naman ho trabaho na maniningil yun. Yung field collector, hindi ho trabaho yun ng maniningil na sunduin kayo. No? Pangalawa ho, gagawa daw sila ng legal process. Gawin nila, wala akong problema yon. No? Kaya lang, make sure ho, no, sana maunawaan nila na may mga requirements ho na kailangan i-submit at i-fill out sa small claims court. Kailangan masuffice nila yon. No, kung hindi nila masusuffice yun, walang mangyayari sa small claims nila. Madidismiss yun. Ano po? Tapos, meron daw hong one day barangay court hearing. No? Tsaka, tingnan nyo, meron pa ako dadagdag dito sa barangay court hearing. Okay. Let's say po, dalawang individual yan, dalawang tao. No, ang barangay hearing po hindi lang isang araw 'yan. No, lalo kung hindi nagkasundo. Hanggang 3 beses po 'yan. Ano? Hindi ho 'yan yung isang hearing tapos na. Hindi ho small claims court 'yan. Sa small claims court ganun po, no, sa mediation. Magkakaroon ng mediation sa small claims court, no? Pag-uusapin ho yung dalawang panig, pag nagkasundo, well and good. Pagka hindi, si judge po ang magde-decide. No? Sa hearing po naman sa barangay, 3 beses po yan. No, hindi po pwedeng isang beses lang, hindi. Kalimitan ho yan, laging 3 beses. Pag hindi nagkasundo, i-reschedule natin. Reschedule ulit. Hanggang 3 beses. Pagka 3 beses at wala pagkakasundo, pwede na ho mag-issue ang barangay ng certificate to file action. No, na yun ho ang gagamitin, no, para ho sa susunod na hakbang, dun ho sa small claims court. Ito ho ay ginagamit para sa mga individual. Okay po? Nilinawin ko, para sa individual ho yung sinabi ko, ha? Pagka ho kayo, juridical entity or organisasyon, hindi nyo na ho kailangan pumunta ng barangay. Okay po? Sana po maliwanag kasi itong mga ganitong mensahe, nagmumukhang tanga mga online lending apps. Di ho ba? So, maliwanag ho na wala hong nag-guide sa kanila. No, at maliwanag din ho na wala silang alam sa paniningil. No, ang gusto lang talaga nila manakot, mangharas, no, mamahiya. Yan lang ang gustong-gusto niyan. Pero dito ho natataka ko dito sa sa lending na yan, sa OLAN na yan, no. Kasi hindi ko first time ko ho talagang narinig na nagkaganyan yan. No, tapos pa yan, bukod ho sa member ng ng kumbaga ibig ko sabihin, bukod po sa na siya ng NFIS, no, nagsasubmit din ho yan sa CIC. No? Kasi parehas ho kami yan kasi kagaya ng kumpanya ho namin kasi 3. No, CIC, NFIS, tsaka CIMAP po.
No? Talagang pagka hindi ho nakahulog, ay talaga kung inire-report po namin. No, nagsasubmit kami ng basic data, no, ng mga kliyente po namin. Actually, kanina lang po, no, meron hong nag-message dun sa isa naming ahente, no, na bakit daw siya nasa CIC, no? So ang to cut the story short, kailangan niya magbayad, di ba? So ang gusto daw niya bago siya magbayad, pupunta raw sa opisina. So sabi ko, sige, pumunta sa opisina, aantayin ko. No? Wala namang akong problema yun eh. Tapos nire-require niya raw is kailangan issuean siya ng certificate, no, ng full payment. Wala rin akong problema, i-issuean din natin 'yan, no? Kasi daw ho, hindi siya makapasok ng ng trabaho, nire-require daw ho sila, no, na kailangan malinis yung kanilang yung utang nila. Yun ho yung sabi sa akin. So sabi ko, wala akong problema. Punta ho kayo rito, no? Just to inform you, no, ang utang niya ho is may 1 taon na ho yata o 2 taon na hindi nahulugan. Okay? Kasi hindi nga ho ma-skip trace eh. Okay? Kaya lang, ni-report nga ho kasi sa kumbaga na i-submit na ho namin sa CIC. Ayun ho, nung nag-background investigate yung employer, nakita ho pangalan niya. So ngayon ho, nung nagpunta sa opisina, hindi pinagbayad namin, inissuean ko ho ng certificate na ng full payment. Tapos sabi niya, maraming salamat, no, kasi nga matutuloy niya yung pagtatrabaho niya, no. Yun ho ang kaya ko ho i-share ito, no, kasi ho baka ho mamaya parehas kayo ng hanap buhay nung sinampol ko sa inyo, no, kasi ho sa financing institution po siya nagtatrabaho, no. Kaya talaga meron kasing mga companies na ganun, nagba-background investigate po, no, nagki-credit check sa ang gamit ho CIC, NFIS, no, chine-check po nila doon. Baka mamaya makatapat kayo ng ganung employer, ma-check din ho kayo, mahirap na. Naswerte lang ho talaga kami dito sa kliyente, talagang ginawa niya ng paraan, kaya nagbayad siya. Biruin nyo, 2 taon ho yun, hinahanap namin. No? Kasi yun, lumipat ng bahay. No? Tapos may mga lead kami, pinuntahan namin, palipat-lipat siya ng bahay. Kaya lang, na-tsempo nga, no, na-submit siya sa CIC, ayun, napilitan siya magbayad, no? Yung ko po, kaya ko siya i-share, no, para lang maging aware po yung mga nakahiram, no, sa mga lending, financing at bangko, no, at hindi pa ho nababayaran, no, bayaran nyo po, no, kasi pag nabayaran nyo siya, may cut-off ho kasi yan eh. No, may cut-off po yan na para isasubmit sa CIC para mabago ho ulit yung status. So, pagka nagbayad kayo, di mawawala na ho yung nyo ron, nagkakaroon sila ng ron, paid na siya. Kung bayad na. Tapos, may issuean pa kayo ng certificate of full payment. No? Yun, importante rin ho kasi yun, yung certificate of full payment, to prove na nabayaran nyo na yung nahiram nyo dun sa financing, lending, or bangko na hiniraman po ninyo. Ano po? Tapos dito naman ho sa inyo, no, mabalik tayo, no, ang isa lang naman ho sasabihin ko sa inyo na gagawin nyo rito, mag-ipon ho kayo at bayaran nyo po. No, kasi it's unethical on my part na sabihin sa inyo wag magbayad. No, kasi hindi ko talaga sasabihin sa inyo dahil ako po ay maniningil. Ano po, gawan nyo ho ng paraan, no, na makapag-ipon po kayo, tapos bayaran nyo lang siya ng ng one time. Huwag ho kayong magpa-parcel kasi pag nag-parcel ho kayo dyan sa mga yan, wala hong mangyayari, no? Baga, mapupunta lang ho sa wala, no? Mahihirapan lang ho kayo. Tapos pagka nabayaran nyo na ho siya, huwag na ho kayo manghihiram ulit dyan sa mga online lending apps na yan. Ano po, kasi unang-una ho, no, ang ginagawa, lalo ng mga abusadong online lending apps, hindi kayo well-informed or hindi kayo informed dun sa pinapasok niyong obligasyon, no? Which is very important po kasi paano niyo ma-fulfill yung inyong obligasyon kung hindi niyo alam? Di po ba? Kasi sabi ko nga lagi,
kailangan matutunan nyo muna eh. 'Di ba? Para ma-prevent nyo yung yung kung ano man yung mga hindi magagandang ginagawa nitong mga online lending apps na to. Ano po, maiwasan nyo rin ho para maiwasan nyo rin ho na kumbaga ma-torture yung isip nyo kasi yan lang ho ang gusto niyang mga yan, no? Iba ho ang peaceful lang pag peaceful yung isip ninyo. Iba ho yun, iba yung pakiramdam ng ganun. Iba yung wala kang isipin, no? Wala kang alam mo sa sarili mo na malinis ang iyong konsensya, no? Iba ho yun eh, no? Kaya nga ho ako gumagawa ako ng ganitong mga classic videos, no? Kasi ho, kahit papaano ma-share ko man lang ho yung aking experience, no, sa larangan ho ng pagpapautang tsaka paniningil, especially ho, no? Tsaka makapagbigay na rin ho ako sa inyo ng mga nalalaman ko doon sa mga batas po natin at memorandum na nilabas po ng ating gobyerno, no? Kasi iba ho ang may alam talaga, no? Hindi naman kailangan kabisado, no? At least yung essence nung batas or nung memorandum, alam nyo po para kahit papaano alam nyo siyang iwasan at alam nyo yung gagawin nyo, no? Pero kumbaga inaarmasan ko ho kayo, no, para ho hindi kayo maloko, maabuso nitong mga bugok na to, no? Pero ang pinaka-importante ho yan, huwag ho nyong hiraman, no? Yun lang naman ho ang dun ang sikreto dun eh, para ho hindi kayo magkaroon ng stress, hindi kayo magkaroon ng anxiety, depression, huwag nyo silang hiraman. Ano po, i-build nyo po yung inyong credit standing, no, para po kumbaga makapanghiram ho kayo dun sa mga financial institution na legitimate, no? Kasi importante ho yun eh, no? Iba ho yung merong magandang credit standing, no? Simulan niyo ho sa pagsi-save. Pagka ho nakapag-save kayo sa mga bangko, sila na ho lalapit sa inyo eh. Sigurado ho, hindi ko naman ho sinabi na mag-save kayo ng milyon-milyon o daan-daan libo. Simulan niyo sa 1,000. O kada sasahod kayo, 500, no? Darating ho ang panahon kayo palalapitan yung mga credit card companies, no? O tapos papahiramin kayo. Sila ho, iba ho kasi yung maganda ang credit standing. Sasabihin ko sa inyo, no? Kaya ho ako hindi ko pinapabayaan yung aking credit standing. Nasira na ho ako before, no? Kaya nga ho ako nung mabayaran ko siya, no? Inayos ko na ho ulit, no? Hindi ko kumbaga nakakapanghiraman ho ako, binabayaran ko ho siya, no? Hindi ko ho ini-skip yung pagbabayad, lalo sa credit card. Napakahirap ho yan, no? At talagang matatag kayo sa sa NFIS. Mahirap po matag sa NFIS, no? Kasi pag NFIS ho kayo napasama, lahat ho ng bangko yun, financing institution, nakikita kayo. O di ho ba? Paano kung kailangan nyo na ho ng manghiram talaga ng, for example, dumating sa punto na manghihiram kayo ng bahay o kailangan yung manghiram para sa bahay at saka sa kotse pala. O let's say, gano'n, di ba? Saan sino magpapahiram sa inyo? Di ho ba? Kung meron ho kayong tama o makikita dun sa record nyo, may hindi kayo nabayaran sa credit card o sa mga OLA na rehistrado sa mga ganito or lending na mga kasapi nitong mga CIC, CMAP, tsaka ng NFIS. Di po ba? So, anuhin nyo ho, ayusin nyo po yung inyong credit standing. Simulan nyo sa pagsisave. No, yun po yung maipapayo ko po sa inyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.